Maligayang pagbabalik sa recaps natin to. Gaano ba kalalim ang kaya mong gawin para iligtas ang iyong minamahal? Sa isang daigdig na lugmok sa pinsala ng fungal outbreak, kung saan ang buong kaharian ng tao ay nasa panganib ng pagkawasak. Ang tanong na ito ang sentro ng ating kwento. Sa The Last of Us, isinasalaysay nito ang kwento ng desperasyon, pagkalumbay, at nakakabagbag damdaming sakripisyo. Sa ating paglalakbay sa mapanganib na pagtitiis na ito, hinaharap natin ang mga malalim na desisyon na kinakaharap ng isang tao, sa pagitan ng pagliligtas sa buhay ng kanyang anak na babae at ang mismong kapalaran ng mundo. Samahan natin ang nakakapangilabot na kwento nina Joel at Ellie, sa isang mundo kung saan bawat desisyon ay may daladalang bigat ng pagtitiis para mabuhay. Sa The Last of Us Season 1, si Pedro Pascal ang nagportray kay Joel, ang lalaking tahimik na namumuhay kasama ang kanyang anak na si Sarah, hanggang sa biglang sumulpot ang zombie apocalypse na parang kabiglaan sa radyo. Biglang nagkaletse-letse ang lahat, nang may isang zombie na malapit ng kumagat kay Joel, pero buti na lang at nasave sila ng army. Kaso lang, paranoid na, at hindi na nagdalawang isip ang army, at nagsimula ng barilin kahit sino, kaya't si Sarah, ang nag-iisang anak ni Joel, ay namatay sa kanyang mga bisig. Fast forward ngayon, 20 years later, wala nang natirang sibilisasyon at si Joel ay nakatira sa Boston Quarantine Zone kung saan ang buhay ay parang, hindi gaanong kaaya-aya. Nagiging smuggler siya para kumita ng extra pera, at ang pangarap niya ngayon ay makakuha ng sasakyan para makatakas sa lugar. Ngunit, may aberya. Si Tess, ang partner ni Joel, ay nagbigay ng bad news. Yung taong bibilhan sana nila ng battery ay ibinenta ito sa iba. At dito pumapasok si Ellie, isang maangas na teenager na may malaswang bibig, na tinuturing ang bihirang alipin ng Fireflies, isang revolusyonaryong grupo na lumalaban sa Fedra, ang natirang bahagi ng military na parang military dictatorship. Gusto rin nila ng sasakyan para mailabas si Ellie sa bayan, at sila ang bumili ng battery ni Joel. Pero, syempre, nagkaproblema sa deal, hindi na-deliver yung battery. So, parang ganito, Joel, magbabayad kami sa'yo para ilabas mo si Ellie dito. Lumabas sina Joel, Tess, at si Ellie sa quarantine zone, at makikita natin ang post-apocalyptic na lugar sa Boston, kahit puno ng zombies, may sarili pa rin itong ganda. At take note, hindi ito yung typical na undead na naglalakad-lakad lang, astig ito kasi gawa sila ng fungus. Ito ang tinatawag na cordyceps. Pumapasok sa utak at nagkokontrol ng tao, nagtatransform ang mga biktima nito into mushroom zombies kaysa sa karaniwang patay na laman. At mas nakakadiri pa, may advanced version pa na tinatawag na clicker. Tinatakpan ng mga mushroom ang kanilang mga mata, kaya bulag sila, pero gamit ang echolocation, nagki-click-click sila para makita ang kanilang biktima. Mahirap patayin ang mga nilalang na ito, kaya't mas nakakalagay sa delikado ang sitwasyon. Kaya naman pala iba si Ellie, kasi nahagip siya ng zombie pero hindi nag-transform, parang may immunity factor siya. Umaasa ang mga Fireflies na siya ang susi sa paghanap ng lunas. Kaso, malas na naman pagdating sa Firefly outpost, patay na lahat ang tao, at mas lalo pang naging masama, si Tess ay nakagat din. Sumasalakay na ang mga zombies pero si Tess nag-decide mag-superhero mode. Gamit ang lighter at gas, sabi niya, sige na kayo, ako na bahala dito, nagbuwis buhay para makasiguro na makakatakas sina Joel at Ellie. Ang bago nilang plano ay dalhin si Ellie sa orihinal na destinasyon ni Joel, hanapin ang kanyang kapatid na si Tommy sa Wyoming. Pero syempre, may mga pit stop muna. Bumisita sila sa Bill at Frank's place, hindi ito bar, kundi parang hideout ni Bill na isang doomsday prepper. At brace yourself sa isang malupitang mini soap opera sa gitna ng apocalypse, ang epic love story ni Bill at Frank. Nagtatapos ito ng nakakaiyak na ending habang namamatay sila sa mga yakap ng isa't isa. Pero okay lang kasi iniwan nila ang truck para kay Joel at Ellie para sa kanilang joyride. Una sa lahat, si Joel ay talagang isang grumpy pants. Sabi niya, hey kid, ikaw ay pasanin ko lang. Pero buti na lang, nag-start lumambot yung malamig niyang puso dahil sa kabataang energy ni Ellie. Nakahanap siya ng isang libro na corny na mga puns at binabasa niya ito lagi, at biglang nagiging paborito siya ni Joel. Pero, ayan na naman ang gulo sa Kansas City, isang ambush ng mga raiders. Isa sa kanila ang kumuha kay Joel at si Ellie, na pilitang maging action star para iligtas siya. Ngayon, buong syudad ang naghahanap sa kanila, pero hindi mga normal na raiders ito. Sila ay isang revolutionary group na nag-overthrow sa mga masasamang Fedra. Pero parang nagiging out of control na ang kanilang revolusyon. Kasama pa nila ang mabait na si Henry at ang kanyang kapatid na si Sam, na parehong gusto rin nilang iwasan ang gulo. So, nag-team up sila ni Joel at Ellie para mag-sneak out ng syudad. On the way out, natrap sila ng isang sniper. Kinuha ni Joel yung sniper, pero hindi pa niya ito napaslang, nakatawag pa ng reinforcements. Ngayon, lahat ay nandito na, at si Henry, handa nang isuko ang sarili para iligtas ang mga bata. Pero teka, sa kahit anong zombie story, ang totoong mga halimaw ay ang mga tao. At huwag kalimutan na may mga zombies pa, may malaking kolonya pala sa ilalim ng lupa dito, kasama na ang isang napakalaking zombie na balot ng matigas na scales na mushroom, isang bloater. Sobrang intense ng eksena habang tumatakbo ang ating grupo palabas. Halos mahuli sila sa dulo pero sinagip sila ng isang maliit na bata na clicker. Isang malungkot na kaganapan na dapat sana magiging bagong independent na Kansas City. At mas lalong naging masaklap si Sam ay nakagat din.
Si Ellie, sinubukan siyang iligtas gamit ang kanyang magic blood, pero syempre, hindi ganoon ito kadali, at biglang umatake si Sam. Nabigla si Henry at pinatay ang kanyang zombie na kapatid. At ito ang nangyari kay Henry. Medyo madilim nga itong show na ito minsan, pero tuloy pa rin ang buhay, at si Joel at Ellie ay patuloy sa kanilang paglalakbay. Matapos ang ilang buwan ng pagsasama, si Joel, grumpy pants pa rin pero sobrang mahal na niya itong bata. Sa wakas, nakarating sila sa matagumpay na komunidad ng mga survivors, kung saan muling nagkita si Joel sa kanyang kapatid na si Tommy. Pero parang ganito, hey bro, hindi ako pwedeng magstay ngayon. Kailangan kong dalhin itong bata sa Fireflies para iligtas ang mundo. Maraming emosyon, kinakabahan si Joel na hindi niya kayang protektahan si Ellie, at si Tommy naman, magiging tatay na. Pero para naman may ambag sa pangunahing kwento, si Joel at si Ellie ay binigyan niya ng kanya-kanyang kabayo, at pumunta sila sa isang kolehiyo sa Colorado kung saan may science lab ang Fireflies. Unfortunately, pagkadating nila doon, inabandona na ito, mukhang lahat sila ay pumunta sa Salt Lake City. Pero biglang lumitaw ang ilang raiders, si Joel ay kailangang patayin itong lalaki para makatakas sila. Sa kasamaang palad, malubhang nasaktan si Joel. Sinabi ni Joel, iwan mo na lang ako at bumalik ka kay Tommy, pero hindi yun ginawa ni Ellie. Hindi na niya kayang tanggapin na muling mawawalan muli ng taong mahal niya. Binalik tayo sa nakaraan at nakikita natin ang kanyang kwento sa Federal Academy. Ang kanyang best friend ay umalis para sumali sa Fireflies. Nagkaroon sila ng mahiwagang huling gabi sa isang abando ng mall kung saan pareho nilang inamin na gusto nila ang isa't isa. Pagkatapos, may zombie na pumasok at pareho silang nakagat. Tragic at malungkot na pangyayari dahil si Ellie ay kinailangan patayin ang kanyang zombie na kaibigan at natuklasan niya na immune pala siya. Ngayon, si Ellie ay naglalakbay para mag-hunting nang biglang may dalawang lalaki siyang na-encounter. At mukhang mabait sa simula, ngunit sila ay kasama sa grupo na sumalakay sa ospital. Matatandaang napatay ni Joel ang isa sa kanila at nagplanong magiganti. Pero syempre hindi magpapatalo ang ating bida. Ginamit ni Joel ang kutsilyo na iniwan ni Ellie at napaslang ang isa, lumabas sila at sapilitang tinapos si Joel. Sa swerte, medyo naka-recover na si Joel at nakakuha siya ng advantage laban sa lalaking ito. Habang ini-interrogate niya sila, pumapasok siya sa beast mode. Nagtatanong kung saan si Ellie. Sinabi sa kanya ng lalaking ito pero pinatay pa rin siya ni Joel. Sabi ng isa pang lalaki, totoo naman yung sinasabi niya. Sinagot ni Joel, oo, naniniwala ako sa kanya at, bam. Si Ellie ay ikinulong, pero ang leader dito, si David, ay mabait sa kanya at talagang gusto siyang sumali sa kanilang grupo. Ayaw ni Ellie ng ganoon, mas gusto niyang mamatay ng lumalaban. Nalalaman natin, itong lalaki ay nangunguna sa isang kulto ng mga kumakain pala ng mga tao. Ang plan B ay kainin si Ellie pero nagpahinga sandali sila, nang ibinunyag ni Ellie na siya ay infected. Habang iniisip nila ito, nakatakas siya at napadpad sa isang nasusunog na steakhouse. Isang deadly game of hide and seek ang nangyayari, pero sa wakas, si Ellie ang nakakuha ng advantage sa kanya, at tiniyak niya na itong lalaki ay talagang patay na. Nang maabutan siya ni Joel, medyo duguan na si Ellie at nasa stage na takot na takot. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ligtas ka na ngayon, baby girl. Para sa kanya, si Ellie ay talagang itinuring na niya na totoong anak. Nagtulungan sila para sa huling paglalakbay papuntang Salt Lake City at natagpuan ang isang napakagandang bagay, isang giraffe na nakatambay at kumakain ng mga dahon. Ito'y isang mahiwagang post-apocalyptic moment na nagpapaalaala sa atin na ang buhay ay patuloy, at kahit sa kadiliman, may liwanag. Sa isang eksena, kinausap ni Joel si Ellie at sinabing walang katiyakan na mahanap nila ang ospital at makahanap ng lunas. Nagsuggest si Joel na maaaring nilang kalimutan ang lahat at mamuhay ng tahimik. Ngunit si Ellie ay determinadong ituloy ang kanilang misyon. Sinabi niya, hindi maaaring balewalain ang lahat ng pinagdaanan natin. Sa kanilang paglalakad nagkwento si Joel tungkol sa kanyang pagsubok na kitilin ang sarili pagkatapos mamatay ang kanyang anak, at ngayon parang sinasabi niya, akala ko nga oras lang ang makakapagpagaling. Pero sabi niya, hindi oras, silang dalawa ang nagligtas sa isa't isa. Sobrang sweet, pero sapat na sa tamis, balik sila sa mga corny na joke hanggang tingnan mo, nahuli tuloy sila ng Firefly Patrol. Nagising si Joel at nagtatanong, hey, anong nangyari? Saan si Ellie? At sabi ni Marlene, eto ang good news at bad news. Dahil sa pagkakataon na ang ina ni Ellie ay na-infect mismo habang siya ay nanganak. Siya ay naging immune dahil natutunan ng kanyang sistemang labanan nito noong siya ay sanggol pa. Kaya tila malaki ang pag-asa na makakuha ng lunas. Ang masama, ang paggawa ng lunas mula kay Ellie ay kailangang i-extract ang cordyceps sa kanyang utak at ito ay papatay sa kanya. Para kay Joel, hindi niya ito matatanggap pero pinipilit ni Marlene, pasensya na, wala nang ibang paraan. Ngunit wala nang ibang iniisip si Joel kundi ang protektahan si Ellie. Kaya't bumaligtad siya laban sa Fireflies, nakatakas at nagdesisyon na gawin ang lahat para iligtas si Ellie. Sa kasamaang palad, sa pangyayaring ito ay nangangahulugan ng pagpaslang ni Joel sa isang ospital na puno sana ng mga maaring mabubuting tao na nagtatangkang iligtas ang mundo. Ito ay nagbibigay ng magkahalong emosyon at hindi kaaya-ayang eksena at aksyon. Sa halip, pumapasok si Joel sa beast mode para iligtas ang buhay ni Ellie. Ito ay isang nakakabahalang eksena habang isinasantabi ni Joel ang lahat ng damdamin at malaon ng pinatay ang lahat sa gusali, pinatigil ang operasyon, at pinatay ang doktor.
Ito ay naglalarawan ng isang magulo at masalimuot na moral na sitwasyon. Ang layunin lang ni Joel na protektahan si Ellie ay naging isang positibong puwersa sa buong palabas, pero maaaring ito ay hindi ang pinakamabuti para kay Ellie, at tila ba si Joel ay nagsasanhi ng pagkagunaw sa mundo dahil sa sarili niyang mapanagot na pagmamahal. Si Marlene ay nagsabi kay Joel na hindi talaga niya ililigtas si Ellie sa simula pa lang. Pero para kay Joel, hindi yun isang katanungan, ililigtas niya si Ellie kahit ano paman ang mangyari, at pinatay din niya si Marlene. Nang magising si Ellie, nagsinungaling si Joel sa kanya. Sinasabing hindi naman daw talaga gagana ang lunas, at ang mga raiders ang pumatay sa lahat ng mga fireflies. Kaya't ang buong paglalakbay ay parang naging walang kwenta. Bumalik sila sa bayan ni Tommy upang mamuhay ng medyo masaya, normal na buhay sa panahon ng post-apocalyptic. Pero si Ellie, isang matalinong bata, napapansin na may mga butas sa kwento ni Joel. Tinanong niya, Joel, totoo ba talaga ang mga sinasabi mong nangyari? Pero ayaw ni Joel na maramdaman ni Ellie ang guilt para sa kanyang mga kasalanan, at itinatanggi niya ito. Oo, ganoon nga ang nangyari. Bagamat alam ni Ellie na medyo nagsisinungaling si Joel sa kanya, sinabi niya, sige, at doon nagtatapos ang The Last of Us Season 1. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, i-on ang notifications, at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.